programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. In the night when stars arise, we seek the truth, we praise the wise. Whispers in the silent air, Allah's light is everywhere. Footsteps on a sacred ground, every prayer a holy sound. Through the dawn of endless days, we walk in Allah's guiding rays. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity. Alak, sugal, at druga. Mga bisyong kamatayan na lang ang makapagpapalaya sa taong nalulung sa bisyong ito. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, tunghayan natin si Igay Kalabaw kung paano niya tinatahak ang daan mula sa pagkaligaw tungo sa landas ni Allah. Wisdom flows like rivers wide in the heart where faith resides. From the darkness into day, Allah shows the righteous way. Si Edgar Dobero, tawagin ako, Egay. Masyadong masalimot yung buhay ko. Sinabi nga nung mga kapatid ko, magulang ko, ito si Egay, barumbado to. Marami akong sinagasaang tao, marami akong nilokong tao, maraming nagalit sa akin. Kapatid ko, magulang ko, kapitbahay ko, wala. Lahat galit sa akin. Maito ng ulo ko. Kunting pagkakamali, away na agad. Wala akong pinipili. Babae man o lalaki. Nananampal nga ako ng babae. Wala akong sinasanto nung panahon na yun. Wala akong kinakatakutan. Nung manliligaw pa sa akin, kahit ilang case na beer, kaya niyang ubusin magdamag. Noong araw kasi pag kumita ako ng 100, yung 80 sa bisyo, yung 20 sa pamilya. Pag sweldo, doon muna ako sa beer house bago sa bahay. Uuwi ako ng bahay, kinabukasan ng umaga yun. Pagdating ng Sabado, inasahan mong umuwi sa may sweldo. Makikita ko na lang yung damit niya, nandoon sa kapitbahay, sinasampay doon sa, kadikit lang kasi yung bahay namin, nandoon na, parang ready na lang siya mag-beer house. Kala kong hindi pa umuwi. Tapos naka-ready na pala siya, nandoon na sa beer house. Madalas kami mag-away ng misis ko. Kung saan mayroong inuman, may sugal, may madyong, yan, mahilig ko sa madyong eh. O, Kalabaw! Unod! Tagal naman maghapon. Daling araw na, oh. Otso bilog. Tagal naman. Kapo na pare! Up! Damay, City Paris. Damay-damay pala ha? Kaya pala hindi ka umuwi? Nandito ka pala sa sugalan? May pera ka palang walang hiya ka? Tingnan mo, hindi mo walang gawang bilhan ng pagkain ng anak mo? Tumahimik ka! Talo na ako ha! Ganon ha? Talo ka na pala ko! Yan! Kakain ko sa'yo yan! Sinaulo talaga ng babae to ah! Hindi na naman ang asawa mo. Parang under ka dyan? Kaya ka pala, Bradjet. Akala ko! Nung minsan na nag-beer house ako, kasama ko yung barkada ko. Inom, ikatable, sabi ko rin sa waiter, Brad, isang pulutan, bidalan mo nga kami ng pulutan dito. Dinala niya, pulutan. Sabi ko, ang laki naman ang pulutan to, nakabalot. Kala ko nung araw, crispy pata eh. Nung tingnan ko, anak ko,
Noong unang bago kong panganak, sabi ko sa kanya, ano kaya kung dalhin ko yung bata? Dinala ko nga yung bata doon sa warehouse. Yung misis ko, pagpasok nila, sabay umalis. Pinatong ko doon sa lamesa. Di tinginan yung mga tao. Pag tumingin ka sa akin, tatadya ka na kita eh. Parang niluluko mo ako. Sabi nung isang kumpare ko, pare anak mo yan ah. Ginawa ko, sabi ko, mawala na ako sa inyo. Pagdating doon sa bahay, yun, away na yun. Pugbugan na yun. Nangyari po sa amin yun. Iniwanan ko po siya kasi lagi kami nag-aaway. Kung ano mahawakan ko, binabato ko, kaldero, lahat. Plato. Hinahampas ko sa kanya. Nabato po ako ng sa ulo. Kung hindi ko alam kung ano yun, nadugo. Naligo po ako ng dugo. Kaya sabi ko, tama na. Kaya inuwi ko yung mga bata sa Bisaya. Iniwan ako lahat eh. Pack up lahat eh. Pumunta sila ng probinsya. Matagal, siguro mga 6 months. Yung 6 months na yun, doon ko nakita yung pagkakamali ko. Yung pamilya pala eh, mahalaga. Bumalik rin pa ako sa Manila kasi ang hirap ng buhay sa Bisaya. Tapos nalaman niya nandito ako, sinundan po ako sa trabaho. Nung una kasi, bisyo inom lang eh. Sigarilyo. Bandang huli napasukan na ng droga. Una, nagtitinda na ako, yung bebenta na ako ng shabu. Bandang huli, tinitikman ko na rin. Dahan-dahan lang bata. Mainit ang panahon ngayon. Maganda nga yung tip eh. Parang sabaw yan. Abang mainit, masarap ilutin. Ayos lang yun. Kaya ingat lang. Baka mapati ka. Pag nagsasabu siya, bago umuwi sa bahay, hindi mo alam kung anong kasalanan mo. Bigla na lang siya mananakit. Minsan, hindi ako nahuli ng miss ko na gumamit. Ayaw nga umamin kasi hindi ko rin naman nakikitang on the spot nga gumagamit. Pero nakikita ko sa reaksyon na iiba yung sarili niya. Sa ugali, saka yung sa itsura, parang hindi na siya. Para bang may demonyo na sa likod ko lagi eh. Yung tama ng droga kasi, puro hinala. Nakakita ka ng ibang mukha, akala mo pulis na. Hanggang sa, ayun, sabi nga ng misis ko, wala sa tayo rito. Punta na ako ng Bulacan. Nakakuha ako ng isang bahay ron. Hulugan. Doon, medyo nabawas-bawasan yung bisyo ko. Pinilit kong iwasan yung droga. Hanggang sa unti-unti nawawala. Yung pera, galing sa droga rin naubos yan. Hanggang sa bandang uli, marami na akong kaaway na polis. Borsar! Orasan! Balik ka na sa servisyo! Yes, sir. Ayitin mo balbas mo! Yes, sir. Ikaw ka naman! Gago ka, Igay! Hindi ka na makatutong sa Manila! Gago ka! Ikaw ba mayor na Manila? Ulol! Pati ba naman ako? Susulutin mo! Mas lunod! At kata ako mas guwapo ako sa'yo! Ah! Ulol! Huwag mo hintayin na masalubong ang bala ko dahil pa nagkataon! Nilibay dito sa lawag ay hindi mo titikpan! Dahil mo sa chat! Nung alam ko kasi yung kapatid ko, nag-Muslim siya eh. Sabi nga nung ibang kapatid ko, Muslim na si Kuya John. Magsuntukan kami niyan. Nung nakaburol yung tatay ko. Di ba, sa Islam eh, pag namatay nga, kailangan libing na, di ba? Nagalit siya dahil nung abutan niya ron, ang daming tao, nagsusugal. Maingay, magulo, nagiinuman, lahat, sugal, lahat. Kung sinabi ko sa kanya, hindi natin pwedeng ilibing kagad yan. Marami tayong kapatid sa abroad, sabi ko. Maraming gusto makakita. Doon, mag-aabot kami ron. Naniwanag din sa kanya, tapos yun sa akin.
magulo rin ang utak ko. Doon, naglab. Ito ka na kami ron. Ito ho'y ilang buwan na ba mula nung ikaw yumakap sa Islam? Simang Yung anak kong panganay nga naging Islam na rin. si Jeric. Nalaman ko rin sa anak kong isa, babae. Sabi niya, Papa, si Kuya Jeric, Muslim na pala. Tinanong ko siya, sabi ko, Jeric, Muslim ka na ba? Sabi, Papa, oo. Sabi ko, maganda naman siguro naging ni Jeric dahil hindi na siya babarkada. Pagdating sa trabaho, uwi siya, tulog. Yun lang. Doon ako nag-isip na siguro, ito na siguro ang panahon para sundan ko na rin yung anak ko. Nakikita ko yung nila yung pagkakaisa nila. Parang iniinggit ako gano'n, parang ano kaya kung Muslim na rin ako. Nung nalaman ko, magmo-Muslim na raw siya. Sabi ko, di maganda kung magmo-Muslim ko, ikaw babago ng buhay mo. Sa akin, nagbago na lahat Pati yung kilos ko. Madalas kasi ako magmura nung araw Sumigaw lahat. Ngayon, pag magsisigaw ako, parang may pumipigil sa akin Yung palamura kasi sa bahay, tsaka magagalitin. Yung unang-una ko napansin sa kanya. Bawat kilos ko ngayon, parang may nakasubaybay sa akin Para bang anong gagawin niya? Number 2, yung pag-iinom niya. Pag niyayaya ng barkada niya, parang sabi, pas muna pare. Ito, nandito na ako sa kanya. Si Ala. At yung pagbabago ng buhay ko, sana magabayan niya ako. Hindi na maibalik yung dati kong naranasan. Magkaroon ng peace sa mga inargabyado ko noong araw. Sa mga kapitbahay ko, kaibigan, kapatid, ulang. Lahat ng tao, sana maayos lahat. Misis ko, laki na ng utang ko dyan Thank you kasi nandyan pa siya sa amin. Mahal ang pamilya niya. Pero sa 30 taon namin pagsasama, nandyan pa rin siya. Patuloy pa rin siyang naniniwala na isang araw mararamdaman niya yung pagbabago ko. Pa, salamat at pumasok ka sa mundo ng Islam. Sana tuloy-tuloy ang pagbabago mo. Alam mo naman, mahal na mahal kita noon pa man, nandito pa rin ako hanggang sa'yo. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, sa paghihirap at sa pagguminhawa tayo, di ba nandito pa rin ako. Mahal pa rin kita, I love you. Sana sa mga kapatid ko, huwag nating sarahan ang pinto ng katotohanan na sumama na kayo sa akin. At sigurado kong hindi kayo masisisi. Siguro pamamatayan ko na to. Wala na akong babalik ang iba. Kundi dito namin sa pananampalataya sa Islam. Ito po si Egay. Proud to be a Muslim. Ang tunay na pagbabago ay magmumula sa ating sarili upang ito ay pagkaloob ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ito po si Brother Yusuf Nelson Lapitang nag-anyaya. Halina sa landas ni Allah. When stars arise, we seek the truth, we praise the wise. Whispers in the silent air, Allah's light is everywhere. Footsteps on a sacred ground, every prayer a holy sound. Through the dawn of endless days, we walk in Allah's guiding rays. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land. With our hearts so pure and free, together for eternity. Mountains high and valleys low, wherever winds of mercy blow. Through our trials we stay strong, in His love we all belong. Brothers, we stand hand in hand, following the promised land.
with our hearts so pure and free, together for eternity. Wisdom flows like rivers wide in the heart where faith resides. From the darkness into day, Allah shows the righteous way. In the night when stars arise, we seek the truth, we praise the wise. Whisper